Magandang oras mga kababayan, narito na ang pinaka-latest update natin sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw at sa susunod na 24 oras. Lalo pang lumakas si Bagyong Francisco at ngayon ay isa na itong super typhoon habang patuloy na lumalapit sa bansa. Bukod dito lumakas na din ang bagyo na kasunod agad at nagbabantang pumasok sa PAR. Alamin natin ang malaking pagbabago sa direksyon at galaw ni Super Typhoon Francisco ngayong araw. Para naman lagi kang updated sa lagay ng ating panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Ngayong araw, lalo pang nag-intensify si Bagyong Francisco at isa na itong ganap na super typhoon. Sa pinakabagong datos, ang sentro ni Super Typhoon Francisco ay may layo na lamang na 320 kilometers east of Apari, Cagayan. Sa ngayon, umaabot na ang maximum sustained winds nito sa 185 kilometers per hour. Ang lakas ng hangin malapit sa sentro, may pagbugso hanggang 230 kilometers per hour at central pressure na 1,000 hectopascals. Kumikilos ito pa west-northwestward sa bilis na 15 kilometers per hour at dahil sa lawak ng sirkulasyon nito, ang strong to typhoon force winds ay umaabot palabas hanggang 400 kilometers mula sa gitna. Kaya kahit wala ka sa dadaanan ng bagyo, maaari mo pa ring maramdaman ang malakas na bugso ng ulan at hampas ng hangin sa outer rain bands nito, lalo na sa mga lugar na direktang nakaharap sa silangan. Tandaan na hindi lang mismong mata ng bagyo ang dapat bantayan. Sa ngayon, ang malawak na trough o buntot ng bagyo ay nagdudulot na ng malaking epekto sa ilang bahagi ng bansa. Samantala, itinaas na sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang Batanes, northeastern portion ng Cagayan, gayon din sa may Babuyan Islands, Didicas Islands at sa may Camiguin Islands. Ito ay dahil sa banta ng strong winds na may lead time na 36 hours. Ang lakas ng hangin dito ay nasa range ng 39 hanggang 61 kilometers per hour na maaaring magdulot ng minimal hanggang minor threat sa buhay at ari-arian. Bukod dito mga kababayan, lumakas at naging tropical storm na rin ang susunod na bagyo na minomonitor natin na manggagaling din sa may silangan at nakita ito sa layong nasa 2,550 kilometers east of southeastern Luzon. Ang maximum sustained winds nito ay umaabot sa 65 kilometers per hour at may bugso na 85 kilometers per hour. Sa ngayon ay kumikilos ito pa westward sa bilis na 15 kilometers per hour. Ngayon, unahin muna natin ang forecast weather condition ngayong araw para sa mga lugar na direktang tinatamaan ng trough ni Super Typhoon Francisco. Sa pinakailagang bahagi ng Luzon, particular sa Cagayan at Babuyan Islands, inaasahan ng cloudy skies na may malalakas na pag-ulan at thunderstorm. Ang pangunahing dahilan nito ay ang trough o buntot ng Super Typhoon Francisco na patuloy na humahatak ng napakaraming moisture patungo sa lugar. Dahil dito mataas ang posibilidad ng flash floods at landslides, lalo na sa mga mababang lugar, mga komunidad na malapit sa ilog at sapa, at mga lugar na may matatarik na dalisdis ng bundok. Kaya pinapayuhan ng mga residente na manatiling alerto at patuloy na bantayan ng mga opisyal na abiso ng mga otoridad. Samantala para naman sa Bicol Region at Eastern Visayas, makakaranas din ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms dahil pa rin sa epekto ng trough ng Super Typhoon Francisco. Dahil dito posible ang pabalik-balik ng mga pag-ulan sa buong maghapon at may mga pagkakataong lalakas ang buhos sa ilang lalawigan. Sa Bicol Region, maaaring magsimula ang araw na maulap at may mga panakanakang pag-ulan na hindi tuloy-tuloy ngunit paulit-ulit na bumabalik. Habang tumatawid ang mga ulap mula sa karagatan patungo sa kalupaan, mas tumataas ang tsansa ng thunderstorms at mas lalakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng rehiyon. Sa Eastern Visayas, dahil direktang nakaharap ito sa silangang karagatan, mas madaling maramdaman ang epekto ng trough. Posibleng dumaan ng mga thunderstorm bands na magdadala ng malalakas na buhos ng ulan sa maikling panahon. Kaya kahit hindi direktang tinatahak ng bagyo ang kalupaan, sapat na ang trough upang magdulot ng aktibong panahon at mga pag-ulang maaaring magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa sa mga sensitibong lugar. Para naman sa Visayas, Mindanao at Palawan, inaasahan ng cloudy skies na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms dulot ng southwest monsoon o habagat. Sa ganitong setup, mas malawak ang sakop ng mga kaulapan at mas mataas ang posibilidad ng sunod-sunod na mga pag-ulan sa loob ng maghapon. Hindi ito palaging isang malakas na bagsakan, karaniwan maaaring may paghina at muling paglakas ng ulan habang nagpapatuloy ang daloy ng habagat na pinalalakas ng bagyo. Sa Mindanao, lalo na sa mga mababang lugar at mga komunidad na malapit sa ilog,
May banta pa rin ito ng localized flooding kapag tumapat ang mas matitinding thunderstorm cells. Sa natitirang bahagi ng Visayas, bagamat hindi kasing direktang naapektuhan ng tro gaya ng Eastern Visayas, sapat pa rin ang moisture na dala ng habagat upang makabuo ng mga biglaang malalakas na pag-ulan at thunderstorms. Habang sa Palawan, dahil nakarap ito sa southwest monsoon flow, mas madalas mabuo ang makakapal na ulap na maaring maghatid ng mga yugto ng pag-ulan mula umaga hanggang gabi. Kaya nanatili rin ang panganib ng flash floods at landslides sa mga lugar na madalas bahayin o may matatarik na lupain. Samantala para sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng Luzon, inaasahan naman ang partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain showers o thunderstorms, dulot ng umiiral na localized thunderstorms. Ibig sabihin, ang mga pag-ulan sa mga lugar na ito ay mas nakadepende sa init ng panahon at moisture sa atmosfera kaysa sa direktang epekto ng bagyo o habagat. Maaring magsimula ang araw na medyo kalmado, ngunit habang umiinit ang paligid, unti-unting mabubuo ang mga thunderstorm clouds na maaring magdulot ng biglaang malalakas na pag-ulan, lalo na pagsapit ng hapon o gabi. Sa Metro Manila, karaniwan mabilis magbago ang panahon sa ganitong setup. Posibleng maaraw sa isang distrito, ngunit nakakaranas ng malakas na ulan sa kabilang bahagi ng lungsod. Ganun din sa natitirang bahagi ng Luzon, bagamat isolated lamang ang inaasang mga thunderstorm, pero kapag naging matindi ang isang thunderstorm cell, maaari pa rin itong magdulot ng flash floods, pagbaha sa mga mababang lugar at landslide sa mga bulubundukin at matatarik na lugar. Para naman sa lagay at kondisyon ng hangin at karagatan para sa eastern seaboards ng Batanes at Babuyan Islands, ang coastal water condition posibleng umabot up to 4.0 meters. Dahil dito mananatiling mapanganib ang paglalayag lalo na para sa maliliit na sasakyang pandagat. Samantala sa northeastern seaboard ng mainland Cagayan, inaasahan ang coastal water condition up to 3.5 meters, habang wave heights up to 3.0 meters naman ang maaring maranasan sa natitirang baybayin ng mainland Cagayan, silangang baybayin ng Isabela at Northern Aurora, gayon din sa iba pang baybayin ng Batanes, Babuyan Islands at mainland Cagayan. Dahil sa mga kondisyong ito, mahigpit na pinapayuhan ng mga sakay ng maliliit na bangka, kabilang ang lahat ng uri ng motor bangka na huwag munang pumalaot, lalo na kung may nabubuong thunderstorm sa paligid na pwede magdulot ng mabilis na pagtaas ng alon at malakas na bugso ng hangin. Ngayon, dumako naman tayo sa latest track in intensity outlook ni Super Typhoon Francisco. Mahalagang tandaan na ang malalakas na pag-ulan at mapaminsalang hangin ay hindi lamang nararanasan sa loob ng forecast confidence cone o sa mismong dadaanan ng sentro ng bagyo. Ibig sabihin, kahit ang mga lugar na nasa labas ng forecast track ay posible pa ring makaranas ng masamang panahon dahil sa malawak na sirkulasyon ng bagyo. Bukod dito, maaari pa ring magkaroon ng pagbabago o bahagyang paglihis sa direksyon ng bagyo habang patuloy itong kumikilos sa karagatan. Sa pinakabagong forecast, inaasang unti-unting babagal ang pagkilos ni Francisco habang patuloy itong gumagalaw pa northwestward hanggang bukas. Pagkatapos nito, inaasahan itong liliko pahilaga at kalaunan ay pakahilagang silangan patungo sa Ryukyu Islands ng southern Japan. Pagdating naman sa lakas ng bagyo, inaasang magpapatuloy pa ang bagyang pag-intensify ni Francisco at maaari nitong maabot ang pinakamalakas nitong estado sa loob ng susunod na 24 oras. At pagkatapos nito, inaasang magsisimula unti-unting paghina habang papasok ito sa mas hindi favorable na kondisyon ng kapaligiran na maaaring magpabagal sa muling paglakas ng bagyo. Batay naman sa kasulukuyang track forecast, inaasang lalabas si Francisco sa Philippine Area of Responsibility o PAR sa darating na Biyernes. Kahit hindi ito nakikitang direktang pagtama ng landfall scenario sa anumang bahagi ng bansa, hindi pa rin inaalis ang posibilidad ng bahagyang paglipat ng track nito pakanluran. Kaya mahalagang patuloy nating bantayan ang bawat galaw ng mga sistemang ito at sa pinakabagong weather updates dito sa ating channel. Maraming salamat sa patuloy na pagtutok mga kababayan at tulad ng lagi nating paalala, manatiling handa, manatiling ligtas at mag-ingat po tayong lahat.